Muli na namang itinakbo sa ospital si Jennifer na kaibigan ni Sarah dahil nahimatay na naman ito sa eskwela dulot ng sakit itong cancer sa dugo. Bata pa lamang ay mahina na ang katawan nito. Mabuti na lang at mayaman ang pamilya nito kaya natutustusan ng lahat ng pang-medical na gastusin. Madalas sa si Sarah na matalik nitong kaibigan ang naisasama sa ospital upang bantayan muna si Jennifer habang inaantay nito ang mga magulang. Mabuti at palagi ka nasa tabi ko, Sarah. Salamat ha. Wika ni Jennifer pagmulat nito ng mata. Siyempre naman, mag-best friend tayo kaya natural lang na samahan kita. Bukod sa mabait ay matalino din si Sarah kaya naman naging scholar ito. Hindi tuloy maiwasan na madaming humanga sa dalaga at isa na dito ay si William. Isang senior student at varsity player ng paaralan. Isa din siyang miyembro ng mayamang pamilya tulad ni Jennifer. At sa totoo nga, ay magkasosyo pa ang mga magulang nito sa negosyo. Kaya naman ipinagkasundo na ang dalawa na magpakasal. Kayo ni William? Gulat na saad ni Sarah nang ikuwento ito ni Jennifer habang nakahiga pa sa kama ng ospital. Oo, gusto ni Dad pagka-graduate ko ng senior high ay magpakasal na kami ni William. Alam mo naman ang sakit ko. Baka bigla na lang kasing makalimutan kong huminga. Hoy, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabat ni Sarah na tinakman pa ang bibig ng kaibigan. Nasa ganun silang pwesto nang pumasok sa kwarto si William at may dala namang bulaklak. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Galit na wika nito at mabilis lumapit sa dalawa upang alisin ang kamay ni Sarah sa bibig ni Jennifer. William, nagbibiruan lang kami. Paliwanag naman ni Jennifer. Natigilan naman si Sarah at agad na humingi ng paumanhin. Pasensya na, nakalimutan ko na sa ospital pala kami. Nahihiyan tugon nito. Magmula noon ay palagi nang magkakasama ang tatlo. Si Sarah naging third wheel sa tuwing nagda-date sila Jennifer at William. Hanggang sa makagraduate na rin ang matalik na makaibigan na agad sinundan ang pagpapakasal ni Jennifer. 18 taong gulang siya habang si William naman ay 20 years old at si Sarah ang naging maid of honor sa kasal. Bongga talaga namang dinaluhan ng napakaraming mga mayayaman at negosyante. Palibhas ay parehas na anak ng mga kilalang angkan, kaya ganoon na lamang namangha si Sarah na isa lamang miyembro na simpleng pamilya. Grabe, pati mga sikat na artista, bisita rin nila. Napakalayo talaga ng agwat namin dalawa ni Jennifer. Napakaswerte niya. Kaso nga pala, may sakit si Jennifer. Hindi talaga lahat ng bagay ay mapapasayo. Hindi man ako mayaman, malusog naman ang pangangatawan ko. Masasabi kong maswerte rin naman ako. Lihim na napangiti si Sarah matapos ang pagmumuni-muni. Sa hindi naman kalayuan sa harapan kung saan nakaupo ang bagong kasal, ay hindi maiwasan ni William ang tignan ng babaeng lihim niyang iniibig. Kundi lamang dahil sa arranged marriage na ito, ay matagal na sana niyang gustong ligawan ng dalaga. Subalit tapos na ang pangangarap niya. Ang tanging magagawa na lamang niya ay pagmasdan na ito mula sa malayo. Mabuhay yung bagong kasal! Sigaw ng host ng event. Sabay-sabay na nagkalansingan ng mga baso, hudyat na maghalikan ng mag-asawa. Nagpalakpakan ng lahat ng bisita, maging si Sarah na masaya para sa kaibigan. Mabilis na lumipas ang 5 taon. At dahil sa naging abala si Sarah sa pag-aaral para maging doktor, ay bihira na lamang itong makipagkita kay Jennifer. Itinuon ni Sarah ang buong oras niya sa pag-aaral upang hindi mawala ang pagiging scholar niya. Ang kumpanyang pag-aari kasi ng pamilya ni Jennifer ay may programang scholarship para sa mga kapuspalad. Bukod sa iminungkahi ni Jennifer si Sarah sa programa, ay pasok din kasi ito sa kwalifikasyon. Matataas ang mga marka ng dalaga, kaya naman hindi nakapagtatakang sustentado ang lahat ng pangangailangan niya. Mabuti naman at binisita mo na rin ako, Sarah, na-miss na kita. Paglalambing ni Jennifer nang dumalaw si Sarah sa bahay na mag-asawa. Mas magiging busy pa ako kasi mag-OJT na kami. Nakakapagod. Salamat, Sarah ha.
Kapag naging doktor ka na, ikaw mag-aalaga sa akin ha. Oo naman, hindi mo na yun kailangang pansabihin. Maya-maya pa ay dumating na rin si William mula sa university na pinapasukan nito. Kahit kasi naikasal na ito kay Jennifer, ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-aaral. At ngayong taong ito, gagraduate siya sa kursong Business Economics. Kumusta, William? Makikipagkwentuhan lang ako kay Jennifer saglit ha. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Biro ni Sarah dahil simula pa nang ma-engage ang dalawa, ay madalas nang nakakunot ang noo ni William sa tuwing sasama siya sa date nila ni Jennifer. Ikaw talaga, inaasar mo na naman si William. Ngayon ka na nga lang namin nakita. Saway naman ni Jennifer, kaya simpleng ngumiti lang naman si William bago ito pumunta sa kwarto upang magbihis. Pagkalis ni William ay seryosong kinausap ni Jennifer ang kaibigan tungkol sa paghahanap ng surrogate mother para magkaroon ng anak. Gusto ni Dad na magkaroon kami ng anak. Kaya lang, alam mo naman ang kondisyon ko. Maging mga doktor ay sinabing imposibleng magdala ng bata sa sinapupunan ko. Kaya suggestion ni William, kumuha na lang kami ng surrogate mother. May point naman si William, yun ang pinakamabisang gawin, Jennifer. Pero gusto ko sana maganda at syempre matalino magiging anak namin. Posible naman yon dahil cells niya naman ni William ang gagamitin. Walang kahit anong traits ang makukuha sa surrogate mother. Siya lang yung magbubuntis para sa'yo pero anak mo tunay yung Jennifer. Paliwanag ni Sarah at siya namang paglabas ni William mula sa kwarto. Tumabi siya sa asawa at nagsalita. Kaya nga, ang gusto namin ay ikaw maging surrogate mother, Sarah. Pahayag nito na ikinagulat ng dalaga. Ako? Sarah, kasi... Nahinto si Jennifer nang hawakan ni William ang kamay niya na para bang sinasabi na ito na ang magpapaliwanag. Nag-usap na kami ni Jennifer at buo ng desisyon namin. Ikaw ang magdadala ng anak namin. Pero 3 taon na lang ay gagraduate na ako. May mga plano na rin akong pagkatapos nun at saka mawawalang scholarship ko kung hihinto ako. Baka sa mukha ni Sarah ang pagtutol kaya nagpumilit si William. 1 taon ka lang naman titigil. Isa pa, nakuusap na rin namin si Papa at nangako siyang susuportahan ang pag-aaral mo hanggang sa makapagtapos ka. William. Si Jennifer naman ang pumigil sa asawa na makitang nakayuko lamang si Sarah. Pasensya ka na, Sarah. Gusto ko lang maging malusog ang anak ko katulad mo. Sana mapagbigyan mo ako. Pagsusumamo pa nito. Nang iangat ni Sarah ang ulo upang tignan ng kaibigan, ay basa na ng mga luha ang mata nito at nangangatal na nagsalita. Tawad, hindi ko kaya. Mabilis na tumakbo palabas si Sarah. Sabay na nagulat ang mag-asawa sa reaksyon ni iyon ng dalaga. Parehas nilang alam na nabigla nila si Sarah, kaya naman susundan sana ni Jennifer ang kaibigan, subalit pinigilan naman ito ng asawa. Ako na lang kakausap sa kanya bukas. Pero paano kung hindi siya pumayag? Ako nang bahala. Pag-uwi ni Sarah sa dorm kung saan siya nanunuluyan, ay napatulala na lamang ito sa kisame. Bakit ako? Ilang taon na lang ay matutupad na ako ng mga pangarap ko. Matutulungan ko na rin sana ang pamilya ko. Bakit ngayon pa? Malungkot na niyakap ni Sarah ang sarili hanggang sa nakapagpasya na paninindigang hindi siya papayag sa gusto ng mag-asawa. Kinabukasan, laking gulat ni Sarah nang makita ang sasakyan ni William sa labas ng gate ng universidad kung saan siya nag-aaral. Nakatayo ito at walang dudang may hinihintay, kaya naman umiwas siya dito at naglakad sa kabilang kalsada. Sarah! Tawag ni William na ikinagulat ng dalaga. Ako bang hinihintay niya? Pipilitin pa rin niya ako na maging surrogate mother? Saad ni Sarah sa sarili. Lumapit naman si William sa dalaga dahil sa nanatili lamang itong nakatayo habang nakatingin sa kanya. Mag-usap tayo. Hinawakan pa niya ang kamay ni Sarah at pilit na pinapasakay sa kotse. William, wala tayong dapat pag-usapan. Pupuntahan ko rin ngayon si Jennifer at sasabihin sa kanya na humanap na lang ng iba. Pahayag ni Sarah. Pag-uupo pa lang sa kotse. 1 hanggang 2 taon ang taning na ibinigay kay Jennifer ng mga doktor.
Hindi na namin mahihintay pang makagraduate ka bago magkaroon ng anak. Bakit kasi ako? Marami naman pwede. Mayaman kayo, pareha si Jennifer. Kayang-kaya niyong magbayad ng surrogate mother. Pilit pa ring tumatanggi si Sarah, subalit maging si William ay hindi nagpapatinag. Sabihin na nating wala kaming tiwala sa iba. May mga legal na surrogate mother lalo na sa ibang bansa. Pwede ka maghanap doon. Isa lamang itong simpleng kahilingan ng kaibigan mo, Sarah. Simple? Sa tingin mo ba simple lang to? Baka sa mukha ni Sarah ang galit, kaya napabuntong hininga na lamang si William. Matagal ka nang sinusuportahan ng pamilya ni Jennifer, hindi ba? Hindi mo ba magagawang pagbigyan ng kahilingan na ito? Scholar ako ng programa nila. Deserve ko ang suporta na yon dahil qualified ako sa criteria. Hindi ko yung basta hiningi lang. Pinaghirapan ko yun, William. Muli na naman tumulo ang mga luha ni Sarah, kaya naman hindi napigilan ni William na hawakan ng kamay ng dalaga. Pasensya ka na sana, sabi ko. Pero handa akong gawin ng lahat matupad lang ang gusto ni Jennifer. Ang gusto namin. Ang gusto ng pamilya. Kahit na maging kapalit nito ay ang pahirapan ka, Sarah. Napatingin si Sarah kay William habang nakahawak pa din ito sa kamay niya. Anong ibig mo sabihin? Hihilingin ko kay Papa na ihinto ang pagsustento sa'yo. Ano? Labis na nagimbal si Sarah at agad na bumitaw sa pagkakahawak. Yun lang ang naiisip kong paraan para pumayag ka. Sa kabila ng masakit na sinabi ni William, ay hindi maunawaan ni Sarah kung bakit malungkot ang mga mata nito na para bang nasasaktan din katulad niya. Papakiusapan ko si Jennifer, hindi mo kailangang pagbantaan ng ganito. Pahayag ni Sarah at lumabas na ng kotse ni William. Naglakad palayo si Sarah, subalit nakasunod palang kotse ni William. Bumusina ito at huminto muli sa tapat ng dalaga. Binuksan ang bintana at dumungaw. Sumakay ka na, ihatid kita sa bahay. Magko-commute na lang ako. Huwag na matigas ang ulo mo, sakay na. May pag-uutos sa tono ni William, kaya naman sumunod na lamang si Sarah. Tahimik ang kanilang naging buong biyahe. Walang sino man ang nais na magsalita. Pagdating sa bahay, ay nadatnan nila na magkausap si Jennifer at ang ama nito. Sarah! Masayang bati ni Jennifer at agad na niyakap ang kaibigan. Salamat, Iha, at pumayag ka sa gusto ng mag-asawa. Sabat ng ama ni Jennifer, kaya natigilan si Sarah at napatingin kay William. Yumuko lang naman ito, bakas ang lungkot pa rin sa mga mata. Huwag kang mag-alala, Sarah. Pagkatapos mo sa pag-aaral, agad kitang ipapasok sa ospital na tinutulungan din ng foundation. Maganda ang reputasyon ng ospital na yon. Tinitiyak kung magagamit mo ng husto ang galing mo. Nakangiting pahayag pa muli ng ama ni Jennifer. Dahil dito, hindi na nagawa pang tumanggi ni Sarah. Sisiguraduhin kong ligtas at malusog ang magiging anak niyo sa sinapupunan ko. Wika niya, kaya agad niyakap ulit ni Jennifer na mahigpit ang kaibigan, habang si William naman ay nagulat sa biglaang pagpayag ng dalaga. Salamat, Sarah. Maraming salamat. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Hindi maitatago ang kasiyahan sa mukha ni Jennifer, kaya napangiti na lamang din si Sarah. Inimbitahan ni Jennifer na magstay na lang si Sarah sa magdamag at matulog sa guest room. Matapos ang dinner ay muling nagkasulubong sina Sarah at William. Salamat at pumayag ka. Wala naman na akong choice, hindi ba? Sarah. May sasabihin pa sana si William, ngunit biglang dumating si Jennifer at tinawag ang kaibigan. Sarah, nandito ka lang pala. Mabilis itong yumakap kay Sarah bago hinarap ang asawa. Gusto kong katabi si Sarah ngayong gabi. Ngayon lang ulit kami magkasama, William. Paglalambing pa nito. Ano ka ba, Jennifer? May asawa ka na, hindi na tayo tulad ng dati. Nahihiyang tanggi naman ni Sarah. Sa guest room na ako matutulog. Nakangiti naman sagot ni William. Hala, ano ka ba? Nagbibiro lang si Jennifer. Tabi na tayo, Sarah. Pumahig na si William. Maging si Jennifer ay napangiti na rin. Ikaw talaga. Dahil sa pagpayag ni Sarah na maging surrogate mother, ay mabilis na sinimula ng pagproseso nito.
Matapos pirmahan ng mga dokumento para sa mga legal purposes, ay ang medical procedures naman ang sinunod. Kumuha ng egg cell kay Jennifer at sperm cell naman kay William bago ito sumailalim sa vitro fertilization sa isang laboratory. Nang mabuo ng embryo, ay tsaka naman ito inilagay sa matres si Sarah. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni William kay Sarah. Ito lamang kasi ang kasama niya dahil hindi na magawang bumiyahe ng malayo ni Jennifer. Mabilis kasi itong mapagod at madalas na nasa kwarto lamang. Okay lang, salamat. Mabuti pa, kumain muna tayo bago kita ihatid pa uwi. Sige. Baka sa mukha ni Sarah ang pag-aalangan pa rin dito habang tahimik na kumakain. Naramdaman na lamang niyang hinawakan ni William ang kanyang kamay, kaya napatingin siya dito. Hindi kita papabayaan. Aalagaan kita hanggang sa may panganak mong anak namin. Sabihin mo lang ang kahit anong gusto mo at ibibigay ko. Seryoso ang mukha ni William, kaya ngumiti na rin si Sarah. Salamat, pero maaari ko bang hilingin na huwag muna akong huminto sa pag-aaral ngayon? Tatapusin ko lang yung semester na to. Sayang kasi kung babalikan ko pa. Pangako hindi ako magpapakapagod. Malaya kang gawin ang gusto mo at susuportahan kita para hindi ka mahirapan. Kung kinakailangang ihatid sundo kita sa school, gagawin ko. Total, malapit lang din naman yun sa pinapasukan ko. Sige, ikaw ang bahala. Salamat, Sarah. Nagulat si Sarah nang haplusin ni William ang pisngi niya, kaya agad na namula ang mukha nito dahilan upang mabilis na yumuko. Mabuti na lamang ay tumawag si Jennifer kaya nabaling sa ibang atensyon nila. Mula nang ikasal, sa rest house sa Batangas na nanatili si Jennifer, habang si William at Sarah ay nanatili sa Maynila dahil sa pag-aaral. Nag-video call ang tatlo at masayang nagkukwentuhan. William, pakihatid si Sarah ha? Wika ni Jennifer. Oo naman, nag-usap na rin kami na ihatid sundo ko siya mula bukas. Sagot naman ni William. Nang mga oras na yon ay napagtanto ni Sarah na imposibleng iniisip niyang maaaring may gusto sa kanya si William base sa mga ikinilos nito. Marahil ay siya lamang nag-i-imagine ng mga bagay na yon dahil ang totoo ay mahal na mahal ni William si Jennifer at gagawin nito ang lahat para sa asawa. Lalo pa naging malapit ang loob ni Sarah kay William. Sa tuwing susunduin kasi siya nito, ay madalas na may dala itong groceries na puno ng masusustansyang pagkain, mga prutas, vitamins at maging gatas para sa mga buntis. Inilagay ko na sa ref yung mga groceries. Huwag kayong magpapakagutom ni baby ha. Nakangiting saad pa nito habang naglalakad sila sa koridor. Napakadami ng laman ng ref, hindi ko naman mauubos lahat ng iyon. Natatawang biro pa ni Sarah. Binanggit ko pala kay Jennifer na ilipat ka ng tirahan. Ano? Pero bakit naman? Nagtatakang tanong ni Sarah. Nasisikipan ako sa kwarto mo. May condo unit ako malapit sa school. Sabi mo kay Jennifer na pilitin kang doon na lang tumira. William, sobra naman na yun. Okay lang ako sa dorm, isa pa mahirap kung wala akong kasama. Di sasamahan kita. Nakangiting saad na naman ni William. Ang ganoong kilos ng binata ang madalas na gumulo pa rin sa isipan ni Sarah. Minsan, iniisip niyang gusto siya ni William. Subalit sa tuwing maiisip ang bata sa sinapupunan niya, ay nakakaramdam na siya ng kalungkutan. Sapagkat alam niyang ito lamang ang dahilan kung bakit mabait si William sa kanya. Natahimik ka. Nagtatakang hinawakan ni William ang kamay ni Sarah. Kung para sa kaligtasan ng baby niyo, sige, payag na akong tumira ng mas malapit sa school. Ayos. Masayang tugon ni William. Bukas sa bukas din ay aayusin ko ng lahat. At tulad ng gusto ni William, kinabukasan ay agad na lumipat si Sarah sa unit ito. Malaki at talaga namang hindi maikakaila na mayaman ang naninirahan sa kwarto. Puno ito ng iba't ibang appliances at furniture. Siguradong komportable ang sino man tumira dito. Magpahinga ka na, Sarah. Tinawagan ko na si Jennifer na dito na lang muna ako magstay. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Sige, salamat. Good night. Habang nakahiga sa kama si Sarah,
ay hindi ito makatulog sapagkat nalilito pa rin sa kabutihang ipinapakita ni William. Alam niyang mali na isiping may nararamdaman ito para sa kanya, subalit bakit hindi niya mapigilang umasa na posible ito? Nasisiraan ka na, Sarah. Asawa siya ng kaibigan mo at anak nilang nasa sinapupunan mo. Inis na saad ni Sarah sa sarili habang hawak ang tiyan nito. Maya-maya ay nagulat na lamang si Sarah nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki. At ito ay walang iba kundi si William. Nakatingin lamang ito sa kanya habang naglalakad papalapit sa kama. Ilang saglit pa matapos hubarin ang saplot ito ay bigla na lamang itong dumagan sa kanya. William! Halos maisigaw niya ang pangalan nito sa pagkabigla. Walang ano-ano'y mabilis itong inangkin ng mga labi ng dalaga. Isang masuyo at napakapusok na halik ang ibinigay nito. Hindi na malaman ni Sarah ang gagawin, lalo na't nagsimula na rin tong haplusin ang kanyang katawan. Napaungol at napaliid ang katawan ni Sarah dahil sa sarap nitong nadarama. Sarah. Paulit-ulit na tawag ni William hanggang tapikin niya na ito ng malakas. Sarah! Bigla na lamang napabalikwa si Sarah sa pagkakahiga nang magising ito sa ginawang iyon ni William. Nananaginip ka, ang lakas ng ungol mo kaya pumasok na ako. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong pa ni William. Hiyang-hiya naman si Sarah dahil sa madumi niyang panaginip, lalo na't ang sabi ni William ay umuungol pa siya. Kung bakit naman kasi ganun ang napanaginipan ko? Wika nito sa sarili. Eto, uminom ka muna, Sarah. Iniabot ni William ang baso ng tubig sa dalaga. Gusto mo ba magstay ako dito? Maglalatag na lang ako sa sahig. Mungkahi pa nito. Nasa kabila ka nga lang na kwarto, ganun ang panaginip ko. Paano pa kung nandito ka sa tabi ko? Malamang ay nagtatalik na tayo ang kasunod. Hindi maikubli ni Sarah ang pamumula ng pisngi habang naglalaro naman sa isipan niya ang mga ideyang yon. Okay na ako. Pasensya na nagising kita. Bigla na lamang hinalikan ni William ang noo ni Sarah na madiin, kaya natigilan ng dalaga na animoy isang estatwa. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magiging okay lang lahat, Sarah. Saad pa nito bago nagpaalam na umalis. Makalipas ang 2 buwan, ay nagpa-check up si Sarah sa OB kasama pa rin si William. Subalit malungkot na ipinahayag ng doktor na hindi nabuo ang bata sa sinapupunan ni Sarah. Maaari daw nagkaroon ng pagkakamali sa procedures at kinakailangang ulitin ito. Sa 3 beses ng pag-uulit ng procedures ay hindi pa rin ito naging matagumpay, kaya naman kinausap na ni Sarah si William ng masinsinan. Kailangan mo na maghanap ng ibang surrogate mother, William. Ilang buwan na lumipas pero hindi pa rin nabubuo ang bata sa sinapupunan ko. Marahil ay may problema din ako. Paulit-ulit na sinasabi ng doktor na wala sa iyong problema, Sarah. Siguro dahil sa sakit ni Jennifer kaya hindi nabubuo ang anak namin. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanya? Hindi ko tuloy magawang magpakita sa kaibigan ko dahil akala niya malaki na ang tiyan ko. Parehas sa balisa ang dalawa habang nag-iisip na maaaring gawin. Hanggang sa bigla na lamang nagsuggest si William na ikinabigla ng dalaga. Ano kaya kung magtalik na lang tayo? Normal na paraan para mabuntis ka. Ano? Nahihibang ka na ba, William? Hinawakan ni William ang mga braso ni Sarah at muling nagsalita. Sigurado akong mabubuntis kita. Kung yun ang gagawin natin, Sarah. Mabubuntis mo nga ako pero hindi yun anak ni Jennifer kundi anak ko. Sira ka ba? Mabilis na hinawi ni Sarah ang mga braso sa pagkakahawak ni William. Ang gusto ko lang naman niya ay magkaanak. Hindi naman niya malalaman ang tungkol sa gagawin natin. At sa tingin mo, papayag ako? Oo nga't alam ni Sarah sa sarili na dahil sa kabutihang ipinapakita ni William sa kanya, ay hindi na niya naiwasang ibigin ito. Gayunpaman, ay ginagawa niyan lahat upang labanan ang nararamdaman. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na saktan ng pinakamatalik na kaibigan. Habang nasa gitna ng pagtatalo sila William at Sarah, ay bigla na naman tumawag si Jennifer. Palagi kasing excited itong malaman ng balita sa dalawa tuwing malalamang magpapacheck up ang kaibigan. William, si Sarah nasan? Kumusta progress? Ibibigay ko sa kanya tong phone.
Iniabot ni William kay Sarah ang cellphone niya. Jennifer, Sarah, kumusta si baby? Kailan ba tayo magkikita? Gusto ko nang hawakan ng tiyan mo. Tumingin si Sarah kay William na para bang humihingi ito ng permisong sabihin ng totoo kay Jennifer. Nagbuntong hininga naman ito bago tumango. Bubuksan ko ang camera para makita mo ko, Jennifer. Umpisa ni Sarah at nilapag sa table cellphone upang makita ni Jennifer ang kalahati ng kanyang katawan. Si William na nag-click ng cellphone at laking gulat nga ni Jennifer na makitang hindi buntis si Sarah. Ano nangyari? Hindi nabuo ang bata, Jennifer. Patawarin mo ko. Hindi natuloy ni Sarah ang sasabihin dahil biglang sumama ang pakiramdam ni Jennifer at nahirapan na naman itong huminga. Nagtakbuhan ang mga nurse upang alalayan at bigyan ng medication ang pasyente. Jennifer! Jennifer! Ano nangyayari? Nag-aalalang kinuha ni Sarah ang cellphone at pilit na kinakausap pa rin ang kaibigan. Matapos mabigyan ng gamot ay kumalma na rin si Jennifer kaya si William naman ang kumausap sa asawa. Jennifer, pauwi na ako. Huwag mo nang i-stress ang sarili mo. Makakasama yan sa'yo. Pwede pa naman subukan ulit at nangako si Sarah na hindi rin siya titigil hanggang hindi nabubuo ang bata. Nagsinungaling si William kaya naman napatingin na lamang si Sarah dito. Salamat, Sarah. Alagaan mo ang sarili mo, ha? William, huwag ka na munang umuwi dito. Madami namang nurse na nag-aalaga sa akin. Kung kailangan mo tumira muna kasama si Sarah, diyan ka na lang muna para maalagaan mo siya ng gusto. Bilin pa ni Jennifer. Matapos ang tawag ay muling kinompronta ni Sarah si William. Nasisiraan ka na ba talaga? Bakit ka nagsinungaling sa kanya? Kapag hindi ko ginawa yun, mapapaagang pagpanaw ni Jennifer. Kaya ba ng konsensya mo? Nabigla si Sarah sa narinig mula kay William at muling tumulo ang mga luha. Hinawakan muli ni William ang kamay ni Sarah habang ito ay umiiyak. Isang beses lang, Sarah. Isang beses lang tayo magtalik para mabuntis ka na. Seryoso at bakas ang senseridad sa tinig ni William. Pero hindi ba't lolokohin natin si Jennifer kapag ganon? Magiging dugot laman ko ang bata at walang kahit gin sa makukuha sa kanya. Bakit ba iniisip mo pa yon? Inilipat ni William ang sarili sa dalaga at marahang pinahid ang mga luha nito. Huwag mo nang alalahan ng kahit ano. Ako bahala sa lahat, Sarah. Hinaplos pa nito ang mga pisngi ni Sarah. Aakalain ng sino mang makakakita sa dalawa na sila ay magkasintahan ng mga oras na yon dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan at mga titigan. Muli na namang napapayag ni William si Sarah sa iminungkahi niya. Kinagabihan, pag-uwi sa kondo kung saan tumutuloy ang dalaga, ay kasama nito si William pagpasok sa kanyang kwarto. Ito ang unang gabi kong gagawin to, kaya hindi ko alam kung paano sisimulan. Nahihiyang saad ni Sarah pagkaupo sa kama habang nakayuko. Sinabi ko naman sa'yo na akong bahala sa lahat, Sarah. Hinawakan ni William ang baba ni Sarah upang iangat ito at magtama ang kanilang mga mata. Simulan natin dito. Saad pa nito at inangkin ang mga labi ng dalaga. Hindi katulad sa panaginip ni Sarah na mapusok ang mga halik ni William. Marahan at matamis-tamis ang kanilang naging paghahalikan. Hanggang sa inihiganin ni William si Sarah sa kama at maingat na inalisan sa plot ng dalaga. Nagpatuloy siya sa marahang paghalik sa bawat parte ng katawan ni Sarah na animoy sinasamba ito. Isang ungol ang kumawala sa bibig ng dalaga habang pinapaligaya ito ni William. Namumula mukha dulot ng mainit na pakiramdam. Hindi na rin nakapagpigil pa si William at nag-alis na rin ito ng saplot. At ilang saglit pa ay tuluyan ng inangkin nito ang pagkababae ni Sarah. William. Napaiyak naman ang dalaga dahil sa labis sa sakit kaya naman agad itong sinuyo ni William. Mawawala din ang sakit, Sarah. Hinalikan ni William ang pisngi nito bago muling hinalikan sa mga labi. Hinayaan na lamang muna niya na kumalma ito bago humingi ng permiso sa dalaga. Sarah, dahan-dahanin ko lang. Pero kung gusto mong ihinto ko, sabi mo lang sa akin. Baka sa mukha nito ang labis sa pag-alala, kaya naman napatango na lamang si Sarah. Nang gabing yon, napuno ng mga ungol at halinghing ang buong kwarto
dahil sa mainit na pagtatalik ni na William at Sarah. Makailang beses silang nagsiping bago nakatulog sa bisig ni William ang dalaga. Salamat, Sarah. Mahal ko. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ni William sapagkat sa wakas, naangkin din niyang matagal nang pinapangarap na babae mula pa noong sila'y nasa high school. Habang nakatitig sa dalaga, ay bigla na lamang naaalala nito ang makailang ulit niyang sinubukan na ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kabila ng arranged marriage sa kaibigan nitong si Jennifer. Matagal ng lihim na may pagtingin si William kay Sarah, buhat pa nang makita niya ito sa campus habang nakikipaglaban sa quiz bee sa gym. Matalino at maganda si Sarah, kaya naman hindi nakakapagtakang marami ang nagkakagusto dito. Hindi mo ba isasama si Sarah? Tanong ni William kay Jennifer na minsang magaya itong mag-date. Okay lang ba na isama natin siya? Oo naman. Isa sa naisip ni William upang hindi magkaroon ng nobyo si Sarah ay ang palagi itong isama sa date nila ni Jennifer. Mabuti na lamang at matalik na magkaibigan ng dalawa, kaya naman kinuha niya ang pagkakataon na yon. Subalit upang hindi mahalata ang lihim na pag-ibig ni William, ay palagi niyang sinisimangutan si Sarah na para bang hindi niya ito gusto. Kaya walang sino man ang naghihinala sa kanyang tunay na nararamdaman. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila ni Jennifer. Mula sa upuan kung saan nakaupo si William sa tabi ng asawa, ay nakatitig ito kay Sarah na labis ang paghangang nararamdaman dahil sa kagandahan nito. Ang babaeng kailanman, hindi na magiging akin. Ito ang nasa isipin ni William ng mga oras na yon habang nakakuyom ang mga palad. Ngunit nabuhayan ng loob si William nang ipilit ng ama ni Jennifer na kanyang biyanan na magkaroon sila ng anak kahit pa sa pamamagitan ng advanced technology. Kaya naman tinanong kung sinong pwedeng maging surrogate mother ay agad niyang iminungkahi si Sarah. Oo nga Dad, si Sarah po. Gusto ko na siya magdala ng anak namin. Mabilis na sumang-ayon din naman si Jennifer kaya masayang-masayang kalooban ni William. Kung gayon, kausapin niyo na siya at ayusin ang lahat, William. Opo. Ginawa ni William ang lahat upang iwasang mabuo ang sinasabing embryo na ilalagay kay Sarah. Hindi niya sinusunod ang instructions ng doktor at madalas na gawin ng mga bawal. Ito ay upang pilitin ang dalaga na makipagtalik sa kanya. At ngayong gabing nasa mga bisig na niya ito, ay wala na siyang plano pang bitawan ng kamay ng babaeng pinakamamahal, kahit pa ano pang maging kapalit. Kinaumaga, pagkagising ni Sarah, ay damapan niya ang sakit mula sa nangyari kagabi. Agad niyang hinila ang kumot upang itago ang katawan. Nagising na rin naman si William na nagpapanggap lang na tulog pa. Bakit nandito ka pa? Umuwi ka na't alagaan mo si Jennifer. Sa kabila ng pag-alala ni Sarah ay ngumiti lamang si William. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kahapon? Sama muna kita at ikaw ang aalagaan ko. Ang sabi mo 1 beses lang natin to gagawin. Oo naman, may tiwala ako sa alaga ko. Biro pa nito, kaya naman bigla na namang namula ang pisngi ni Sarah. Hindi naman napigilan ni William na muling halikan ng mga labi ni Sarah bago ito tumayo. Lumantad ang hubad at matipuno nitong pangangatawan. Lalo pa nag-init ang katawan ng dalaga habang pinapanood itong pumunta sa banyo. Nasisiraan na talaga siya. Napahawak na lang si Sarah na mahigpit sa dibdib niya dahil sa napakabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Naging madalas ang video call nila Sarah at Jennifer sa tuwing nagtatanong ito ng balita patungkol sa ipinagbubuntis. Makailang ulit na gustong aminin ni Sarah ang kasalanang ginawa sa kaibigan, ngunit palagi niyang naaalala ang sinabi ni William patungkol sa kondisyon ni Jennifer. Hanggang sa isang gabi, lasing na umuwi si William sa kondo kung nasan si Sarah. Mahimbing na itong natutulog kaya't tahimik niya itong pinagmasdan. Bahagyang nakabuka ang bibig ng dalaga at katulad din ng unang gabi nilang magkasama ay para bang nanaginip ito. Bigla tuloy niyang naalala ang pag-ungol ni Sarah ng kanyang pangalan. William, William. Paulit-ulit na sa anoon ni Sarah, kaya naman hindi maiwasan ni William na mag-isip na posibleng may nararamdaman din ito para sa kanya.
Walang ano-ano'y, muling inangkin ni William ang labi ni Sarah. Marahan ito sa simula hanggang sa naging mapupusok na rin dahilan upang magising ang dalaga. William? Nagtatakang wika ni Sarah habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Kailangan kita, Sarah. Pakiusap. Gusto kong makasiping ka ulit ngayong gabi. Pakiusap. Pagsusumamo nito. Hindi naman malaman ni Sarah ang nararamdaman sapagkat dama niya ang kalungkutan sa kilos ni William at hindi matiis na hindi damayan ito. Kaya naman hinaplos ni Sarah ang mukha nito bago nagsalita. Angkinin mo ko, William. Nanlaki ang mga mata ni William sa pahayag na yun ni Sarah. Hindi niya inaasahan ang sagot nito, ngunit hindi niya pinigilan ang sarili. Nagsimula siyang halikan ng mga palad na nasa kanyang pisngi at muling hinalikan ng mga labi ni Sarah habang dahan-dahan na inaalis ang damit niya. Muli na naman nga nagtalik ang dalawa ng gabing yun. Subalit hindi tulad ng una na takot si Sarah. Nang mga sandaling yun, pawang sarap lamang ang nararamdaman niya. Hinayaan lamang niya ang sarili na mag-umapaw sa walang hanggang kaligayahan na ibinibigay ni William. Mahal kita, Sarah. Pagtatapat ni William na lalong ikinagulat ang dalaga. Ano ba sinasabi mo, William? Naiinis na tanong pa niya, subalit nanatiling seryoso si William. Matagal na kitang minamahal, Sarah. Simula pa ng mga bata tayo, mahal na kita. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Nababaliw ka na ba? Mabilis na tumulo ang mga luha ni Sarah, kaya naman nataranta si William at hinawakan ng mga braso ng dalaga. Pitawan mo ko. Nababaliw ka na, William. Umalis ka! Umalis ka dito! Dahil sa pag-hysterical ni Sarah ay walang nagawa si William kundi ang magbihis at umalis. Magdamag na umiiyak si Sarah sa kwarto dahil sa ipinagtapat ni William. Pakiramdam kasi niya ay napakasama niya para lokohin si Jennifer. Napakabait ng kaibigan para makaranas lamang ng ganun. Napakasama niya. Panay ang hikbi ni Sarah. Maya-maya pa, bumukas ang pinto habang nakatalukbong ng kumot si Sarah. Alam niyang ito ay si William kaya hindi siya kumikilos. Iiwan ko na lang sa table ang almusal mo at mga gamot. Alam kong gising ka, Sarah. Kapag gusto mo na akong kausapin, sabihin mo lang. Handa akong magpaliwanag at patunayan ang nararamdaman ko. Agad na tinakpan ni Sarah mga tainga upang hindi na marinig pa ang sinasabi ni William. Panay din ang usal niya na umalis na lamang ito. Lumipas sa mga araw na hindi naghibuan ng dalawa. Oo nga't nasa iisang bubong sila, subalit sa mga kilos nila ay para bang wala silang kasama. Hindi lumalabas ng kwarto si Sarah, habang si William naman ay nasa sala at palaging hinihintay na kausapin siya ng dalaga. Paalis na si William ng bahay at nasa pinto na ito nang bigla na lamang sumilip si Sarah sa kwarto. William, ang sakit ang tiyan ko. Daing nito kaya agad nagtatakbo si William pabalik. Sarah, sabi mo ano gagawin ko? Sa kama, ihiga mo ko sa kama. Pinilit ni Sarah na magbigay ng instructions. Palibhasa ay nursing student, tiwala si William na alam nito ang gagawin. Maingat na inihiga ni William si Sarah. Ano pa, Sarah? Ano pang kailangan mo? Mahigpit na hawak pa nito ang kamay ng dalaga. Hot compress. Susubukan kong hot compress sa tiyan ko. O sige, sandali lang at babalik agad ako. Ilan saglit pa ay umayos na rin ang pakiramdam ni Sarah. Alalang-alala at hindi binibitawan ni William ang kamay ng babaeng pinakamamahal. Okay na ako. Salamat, William. Punta tayo ng ospital. Hindi na kailangan. Pero paano kung umulit na naman mamaya? Tumungo na lamang si Sarah upang hindi na makipagtalo pa kay William. Pagkatapos ayusin lahat ang dadalhin, ay laking gulat ni Sarah nang buhatin siya ni William. Ano ka ba? Ibaba mo ko. Kaya ko maglakad. Pagpupumiglas ng dalaga, subalit mas hinigpitan ni William ang pagkakayakap dito. Hindi na, sa laki ng katawan ko, kayang-kaya kita, Sarah. Kahit hanggang sa ospital pa kita karga. Sira ka talaga. Hindi napigilan ni Sarah ang matawa dahilan upang magalak ang puso ni William at ipinagdasal na sana ito nang maging simula upang magkaayos silang uli.
Ingat na ingat si William habang iniuupo si Sarah sa kotse. Marahan pa nitong ikinabit ang seatbelt at tiniyak na komportable ang dalaga. Okay na ba to, Sarah? Hindi na ba masikip? Hindi may kakaila ni Sarah na talaga namang napakabuti ni William. Mula sa kilos at pag-aalaga nito ay tiyak na mamahalin ng binata ng kahit sino man. Alam ni Sarah na sa puso niya ay nakatago ang pag-ibig na matagal nang nilalaban para kay William. Ngunit ngayon nalaman na niyan tunay na nararamdaman nito para sa kanya, na noon ay sa imahinasyon lang niya. Nag-aalala siya na makalimutan na ito ay asawa ng matalik niyang kaibigan na si Jennifer. Muli na namang nalungkot ang mukha ni Sarah dahil sa gumugulo sa isipan nito. Naramdaman niya ang mainit na palad ni William nang hawakan siya nito sa kamay. Pagdating sa ospital ay masayang ibinalita ng doktor na nagdadalang tao na si Sarah. Labis ang tuwa ng dalawa na sila na lamang ang naiwan sa kwarto. Sabi ko sa'yo malaki ang tiwala ko dito kay Junior. Biro pa ni William kaya bahagyang hinampas ni Sarah ang braso nito. Tumigil ka nga dyan. Habang nakahiga si Sarah sa kama, ay muling hinawakan ng mahigpit ni William ang mga kamay ng dalaga. Alam ko na bigla ka sa ipinagtapat ko, pero ayokong ito maging dahilan para magkasakit ka kakaisip. Niloloko ko si Jennifer na kaibigan ko. Hindi totoo yan, Sarah. Agad na sumabad si William at lumapit pa sa dalaga upang haplusin ang mukha nito. Bakit ako pang minahal mo, William? Bakit hindi si Jennifer? Asawa mo siya. Siyang piliin mo. Pinili ko naman siya, hindi ba? Pinakasalan ko siya tulad ng gusto ng pamilya namin. Isinantabi ko nararamdaman ko para sa'yo. Pero mali ito. Mahal ka niya. Yun ba ang tingin mo? Napahinto si Sarah at napako ang tingin sa mga mata ni William, kaya napabuntong hininga ito bago muling hinaplos sa mukha ng dalaga at ipinagdikit pa ang kanilang mga noo. Sa 3 taong pagsasama namin ni Jennifer, kahit na minsan hindi kami nagsiping. Ano? Gulat na saad ni Sarah at dumistansya kay William ngunit nanatiling hawak siya nito sa braso. Marahil ay katulad ko, sumusunod lamang siya sa utos ng pamilya. Siguro meron siyang ibang mahal at natitiyak kong hindi ako yung Sarah. Mahigpitan niyakap ni William si Sarah at ikinulong sa kanya mga bisig. Habang hinahagod ang likod dito. Mahal kita, Sarah. Pero hindi ko ipipilit ang sarili ko. Ayoko makita kang umiiyak. Patawad ko nagawa ko pang pagbantaan ka para lang pumayag na maging surrogate mother. Nung araw na nakita kitang umiiyak, gustong-gusto na kitang yakapin na katulad dito pero hindi ko magawa. Inalis ni William ang pagkakayakap upang tignan muli ang mukha ni Sarah. Huwag ka nang umiyak, Sarah, pangako. Hindi na ako gagawa ng bagay na ayaw mo. Masaya na ako na alam mo nang nararamdaman ko para sa'yo. Nakangiting saad ni William. Hindi naman napigilan ni Sarah na halikan ng mga labi nito at haplusin din ang pisngi na lalaking labis siyang minamahal. Salamat sa pag-ibig, William. Unti-unti nang bumukol ang tiyan ni Sarah habang si William ay nanatili pa rin sa tabi ng dalaga. Madalas sa video call pa rin ang naging communication nila kay Jennifer. Nalingid sa kaalaman nila ay lumalala na palang kondisyon. Palagi ito nakangiti at nagbibiro sa tuwing sila ay mag-uusap-usap. Aasahan ko kayo next month ha. Bumisit naman kayo sa akin. Ikaw, William, malapit ang graduation mo kaya i-celebrate natin yan dito. Oo naman, Jennifer. Pupunta kami ni Sarah para naman mahawakan mo na rin tunsyan niya. Ipinakita pa ni William dito ang paghaplos sa tiyan ni Sarah kaya naman sinaway ito ng dalaga. Ano ka ba? Kanina ka pa himas ng himas. Kunwari naiiritang saad ni Sarah kaya't natawa si Jennifer. Hoy William, sinabihan na kita, huwag mong ini-stress ang kaibigan ko. Inalagaan ko siya, huwag kang mag-alala. Mabilis na namula na naman ang mukha ni Sarah, kaya agad itong umiwas sa video at nagpaalam na iihi. Nagpaalam na rin naman si Jennifer upang makapagpahinga na. Pagbaba ng tawag, ay sinundan ni William si Sarah sa banyo. May problema ba? Bakit kailangan mo pa sabihin yun sa kanya? Ang alin na naman? Nagsimula na naman ang dalawa na magtalo. Na inaalagaan mo ko. Gusto mo ba talagang malaman ang ginawa natin? Eto na naman tayo. Paulit-ulit ko nang sinabi na si Jennifer ang gustong alagaan kita, kaya nga ako nandito. Akala ko ba mahal mo ko?
Kung ganun, nandito ka lang pala dahil sa utos na yun ni Jennifer. Tumalikod na si Sarah at bumalik sa kwarto. Sumilay naman ang isang napakatamis na ngiti sa labi ni William. Hindi niya maiwasang kiligin dahil sa pagsaselos na yun ni Sarah. Pagpasok ng kwarto ay tahimik lamang itong naupo habang nakasimangot pa rin si Sarah. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-sensitive niya nitong mga nakarang araw. Marahil ay epekto na rin ito ng kanyang pagbubuntis. Sa totoo lang, kinikilig ako ngayon, Sarah. Napahinto si William dahil bigla na lamang siyang binigyan ng matatalim na tingin ni Sarah, kaya naman agad niya itong nilambing. Gusto ko kasing isipin na nagsiselos ka, mahal ko. Nasisiraan ka na talaga. Hihilahin na sana ni Sarah ang kumot subalit pinigilan siya ni William at mabilis na pumaibabaw sa dalaga habang nakataas ang mga kamay nila sa ulunan at dahan-dahang ikiniskis ang ibaba nito sa dalaga. Nagagalit na naman to si Junior. Pagbibigyan mo ba kami, mahal ko? Paos at animoy hirap ito sa pagsasalita si William habang nilalahap panleeg ni Sarah. Paano kung maipit mo si baby? Mabilis na bumangon si William dahil sa labis sa pag-alala, hindi naman napigilan ni Sarah ang matawa. Sira ka talaga. Halos maluha si Sarah sa kakatawa. Ano nga, okay lang ba? Hindi ba sira ulo? Hinampas muli ni Sarah ang braso ni William. 3 months pa lang tong tiyan ko. Di pwede nga. Nakangiting wika ni William. Oo na. Nahihiyang tugon ni Sarah. Yes. Animoy nanalo sa loto si William at mabilis na naghubad ng kanyang damit. At nang gabing yon, muling nagsiping sila William at Sarah, ngunit naging tapat na mga damdamin nila para sa isa't isa at pilit isinantabi ang mga alalahanin. Napuno ito ng pagmamahalan at pagnanais na makapiling ang bawat isa. Sa bawat halik at pagniniig ng kanilang katawan, dama ang labis sa kaligayahan. Mahal kita, Sarah. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, William. Mahigpit na niyakap ni Sarah si William habang magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. Napangiti si William at hinalikan muli si Sarah. Ako ng pinakamasayang lalaki ngayon, Sarah. Pero si Jen... Agad na hinalikan ulit ni William ang labi ni Sarah upang hindi nito maituloy ang sasabihin. Para sa atin lang gabing to, Sarah. Hayaan mo maging masaya tayo. Kahit ngayon lang. Tumango naman si Sarah kaya nagsimula ulit si William na umindayog sa ibabaw ng dalaga. Magdamag nilang pinagsaluhan ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Naging madalas pa ang mga maiinit na gabi para kina William at Sarah na para bang sila mag-asawa. Walang sandaling lumipas na hindi ipinadama ni William ang pagmamahal para sa dalaga. Habang si Sarah naman ay tuluyan ang nahulog ang loob kay William. Mahal na mahal niya ito sa kabila ng pag-alala kung paano ipagtatapat ang lahat kay Jennifer. William, ayokong saktan si Jennifer. Pwede bang pagpunta natin sa kanya, iwasan mong maging sweet sa akin? Wika ni Sarah habang nakahiga sa bisig ni William at nilalaro pa ang dibdib nito. Sinabi ko naman sa'yo, walang nararamdaman para sa akin si Jennifer. Kahit na, mali pa rin tong ginagawa natin. Asawa mo siya. Ayoko. Nagsimulang manginig ang boses si Sarah, kaya naman mabilis siyang pinatahan ni William. Ilang beses na sinabi ng doktor na iwasan mong pag-iyak dahil makakasama sa baby natin, mahal ko. Baby natin. Hinima si Sarah ang tiyan niya at muling nalungkot. Sarah. Hinawakan ni William ang kamay sa tiyan ng dalaga. Oo, anak natin ang batang to, hindi kay Jennifer. At hindi mo kasalanan yon, kundi ako. Ako nagpumilit na gawin natin to. At handa kong akuin lahat ng parusa. William. Napaiyak na lamang muli si Sarah dahil sa pahayag na iyon ni William. Alam niyang mahal na mahal siya nito at handang gawin ang lahat para sa kanya. Tahan na, akong bahala sa lahat. Mariing hinalikan ni William ang noo ni Sarah bago muling kinulong sa mga bisig niya. Tahimik na nanalangin na lamang si Sarah na naway hindi mabigat ang parusang ibigay ng Diyos sa kanilang kataksilan at panluloko kay Jennifer. At sana mapatawad siya ng matalik na kaibigan.
Dumating na rin ang araw ng pagbisita nila William at Sarah kay Jennifer. 7 buwan na ang bata sa sinapupunan ni Sarah, kaya naman halatang halata ng tiyan nito. Panay ang ngiti at hindi binibitawan ni William ang kamay ni Sarah sa buong biyahe nila, pabalik sa Batangas patungo kay Jennifer. Subalit pagdating sa mansyon ng gabing yon, halos gumuho ang mundo ni Sarah nang makita ang totoong itsura ng kaibigan. Sa tuwing video call kasi nila ay mukha lamang nito ang nakikita sa screen, kaya naman hindi sumagi sa isip niya na butot balat na pala ito at naka-wheelchair na. Jennifer! Halos matumba si Sarah sa kinatatayuan. Mabuti na lamang ay agad siyang nahawakan ni William. Sarah, bakit? Ano nangyayari? Nahihilo ka ba? Yaya, samahan niyo agad sila sa kwarto. Nag-aalalang wika ni Jennifer. Bubuhatin na kita, Sarah. Maging si William ay alalang-alala din sa dalaga. Hindi na napigilang mag-iiyak ni Sarah habang nakahiga sa kama. Labis sa pag-uusig sa konsensya ang bumabagabag sa kanyang kalooban. Hindi niya lubos maisip na habang nagpapakasarap siya sa piling ng asawa ni Jennifer, ay unti-unti na palang nilalamon ng katawan nito ng sakit. Sarah, tama na. Baka sa mukha ni William ang pag-alala, subalit wala siyang magawa. Maging siya ay nagulat sa itsura ni Jennifer. Napakasama ako, William. Napakasama ako. Kumatok si Jennifer sa pinto kaya agad na pinahid ni Sarah ang mga luha. Kumusta ka, Sarah? Ayos na bang pakiramdam mo? Nag-aalala pa ring tanong nito at lumapit sa kama. Marahil ay napagod siya sa biyahe, Jennifer. Ganun ba? Dapat pala ay mas maaga mo akong binisita, Sarah. Natigilan si Jennifer na makitang pagpatak sa mga luha ni Sarah. Ano ba nangyayari? Bakit ka umiiyak, Sarah? Hinawakan naman nipis sa balat ni Jennifer ang braso ng kaibigan. Umiling lang naman si Sarah kaya napatingin ito kay William. Napagod lang siya, Jennifer. Yun lang yun. Mabuti pa, hayaan na lamang natin siyang magpahinga dito. Tara na sa kwarto. Pinilit ni William na ipakita kay Jennifer na walang dapat alalahanin kay Sarah. At pagkatapos, tinulak na niya ang wheelchair ni Jennifer palabas ng kwarto. Tulala at hindi pa rin matanggap ni Sarah ang malaking pagkakamaling nagawa. Pakiramdam niya ay walang sapat na kaparusahan upang pagbayaran ng lahat. Bilang nursing student kasi, alam ni Sarah na sa itsura pa lang ni Jennifer ay malala ng kondisyon nito at maaaring hindi na magtagal. Napakasama ako. Sa kabilang kwarto naman, kung saan nasa loob sila Jennifer at William, ay bahagyang nagtatalo ang dalawa. Ano nangyari kay Sarah? Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong ni Jennifer. Huminahon ka lang. Huminahon? Paano ko hihinahon kung alam kong may problema ang kaibigan ko? Ikaw, nangako ka na aalagaan siya. Bakit ngayon nag-iiyak siya ng ganun? Jennifer, pakiusap. Pagod na ako. Bukas na tayo mag-usap. Magpahinga ka na rin. Sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Sa gitna ng gabi, hindi nakatiis si William at pinuntahan si Sarah sa kwarto kung saan ito natutulog. Nakapikit ang namumugtong mga mata ng dalaga, bakas ang walang tigil na pag-iyak. Iniayos ni William ang kumot ng dalaga bago ito naupo sa tabi ng kama. Ipagtatapat ko ang lahat bukas sa bukas kay Jennifer. Wala na akong pakialam kung anong kakahantungan nito, pero ipaglalaban ko ang relasyon nating dalawa, Sarah. Hindi ako makakapayag. Sarah. Laking gulat ni William na gising pa pala ito. Dahan-dahang bumangon si Sarah at muling nagsalita. Wala kang kahit anong sasabihin kay Jennifer. Hindi mo sasabihin ang tungkol sa atin, Sarah. Pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. Hindi na ako papayag, William. Hindi ako papayag na patuloy nating lukuhin si Jennifer. Isisilang ko ang sanggol na ito, na anak niyong dalawa. Walang kahit anong genes ko nasa batang to. Tandaan mo yun, William. Nangangatal, subalit seryoso ang mga binitawang salita ni Sarah. At pagkatapos, lalayo na ako. Malayong malayo. Sa puntong hindi na magkukrus pa ang landas natin. Habang buhay kong dadali ng kasalanan na to. Pakiusap, Sarah. Napayuko na lamang si William sa harap ni Sarah
at hindi napigilang maiyak. Sinabi ko naman sa'yo na kasalanan ko. Hayaan mo akuin ko to lahat. Tama na, tama na! Ayoko nang marinig pang mga sasabihin mo. Humiga na muli si Sarah at tinakpan muli ang mga tainga na madiin. Inabukasan, pinilit ni Sarah na ayusin ang sarili upang harapin si Jennifer. Hindi man niya masabi ang katotohanan, ay nais niyang humingi ng tawad sa kaibigan. Sarah! Basayang bati ni Jennifer habang nasa kama. Halika, dito ka sa tabi ko, Sarah. Sa ibang kwarto natulog si William eh. Pag-upo ni Sarah ay agad siya niyakap ni Jennifer na mahigpit. Mabuti naman at binisita mo na ako. Miss na kita. Ang laki-laki na rin ang tiyan mo. Nakangiting hinimas-himas pa ni Jennifer ang tiyan ni Sarah. 7 months na siya. 2 months na lang. Makikita mo na rin ang itsura niya. Excited na ako. Wala ka ba talagang jeans na maiiwan kay baby? Tanong muli ni Jennifer na ikinagulat ni Sarah. Tanging pag-ilang lamang ang isagot ng dalaga. Sayang naman, gusto ko may jeans mo rin ang anak ko para 3 tayo magulang ni baby. Natigilan na naman si Jennifer dahil nagsimula na naman tumulo ang mga luha ni Sarah. Patawarin mo ko, Jennifer. Si Sarah naman ang mahigpit na yumakap kay Jennifer habang humahagulgol. Walang kahit anong salita lumalabas sa bibig niya kundi ang tanging paghikbi. Bakit ba? Pinag-aalala mo ko. Hinagod pa ni Jennifer ang likod ni Sarah upang tumahan ito. Ilang minuto rin na lumipas bago huminto na si Sarah. Laking gulat pa niya nang pahira ng matalik na kaibigan ng mga luha niya bago siya nito hinalikan sa pisngi. Huwag ka nang umiyak, papangit ka niyan, Sarah. Biro pa nito. Hindi mapigilang haplusin ni Sarah ang pisnging hinalikan ni Jennifer na labis ang pagtataka. Ayaw niya mag-isip ng kahit na ano, lalong makakagulo sa utak niya. Subalit si William na nasa labas lamang ng pintuan at tahimik na pinapanood ang mga ikinikilos ni Jennifer ay nagkaroon ng isang konklusyon. Kaya pala ganoon na lamang ang suportang ibinibigay ni Jennifer sa matalik na kaibigan buhat na sila ay mga nasa high school pa lang. At kaya pala kahit na minsan ay hindi ito nagpakita ng interes sa asawa sapagkat hindi lamang pala si William ang lihim na umiibig kay Sarah. Lesbian si Jennifer. Gusto rin niya si Sarah. Saad ni William sa isipan niya. Lalapitan na sana ni William ang dalaga, subalit pagtayo ni Sarah ay napansin agad niya ang dugong nasa mga hita nito. Sarah! Mabilis siyang pumasok sa kwarto at maging si Jennifer ay nagimbal sa nakita. Sarah! Sigaw din ito na hindi malaman ang gagawin sapagkat hirap na rin siya makatayo. Hinawakan ni William si Sarah kaya napakapit ito sa braso niya. Ang baby natin, William! Naiiyak na saad ni Sarah. Dadaling kita sa ospital. Magiging ayos lang kayong dalawa. Binuhat ni William si Sarah at agad na itinakbo sa ospital. Tahimik namang naiwan si Jennifer habang paulit-ulit na naririnig ang sinabi ni Sarah. Ang baby natin, William. Napapikit si Jennifer at inalalang sinabi ng doktor nang kukuhaan siya ng egg cells para sa in vitro fertilization. 30% lamang ang posibilidad na makabuo kayo dahil sa sakit mo, Jennifer. Mahal mo na siya, Sarah, hindi ba? Muli ring inalala ni Jennifer ang mga panahong nagde-date sila ni William na laging kasama si Sarah. Palagi niya nahuhuli si William na nakatitig ng husto kay Sarah at baka sa mga mata at mga lihim ng ngiti nito ay tulad niya. Gusto rin ito ang matalik niyang kaibigan. Lalo pa nakumpirma ito ni Jennifer sa araw ng kasal nila. Sapagkat pareha silang nakatitig sa napakagandang si Sarah na mga oras na yon. Kung wala lang taning ang buhay ko, hindi ako magpapatalo sa iyo, William. Sisiguraduhin mo hindi mo sasaktan si Sarah. Sa kabilang banda naman, sa ospital kung saan dinala si Sarah, ay kinailangang agad itong ipanganak ang bata upang hindi na manganib pa ang buhay nilang dalawa. William, wag mo kong iiwanan. Natatakot ako. Nandito lang ako, Sarah. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita.
Mariing hinalikan ni William ang noo ni Sarah bago sila pumasok sa operating room. Naging maayos naman ang kalagayan ni Sarah sa kabila ng maagang panganganak nito. Premature ang baby nila, kaya naman kinailangang ilagay muna ito sa incubator. Johnny ang ipinangalan nila sa bata, sunod sa pangalan ni Jennifer. Sarah, pakiusap. Huwag kang basta umalis. Pag-isipan mo muna ito na mabuti. William, nakapagpasya na ako. Pero paano ako, Sarah? Hindi mo ba ako mahal? Iiwan mo lang ba talaga ako? Asawa mo si Jennifer. Magpa-file ako ng divorce. William, ano ba? Mahigpitan niyakap ni William si Sarah, kaya hindi na nito natuloy ang sasabihin. Hindi ba't ipinangako ko na gagawin ko lahat para sa'yo, Sarah? Mahal na mahal kita. Hinalikan ni William si Sarah na puno ng pagmamahal, kaya naman muli na namang bumigay ang dalaga. Buong akala tuloy ni William ay nagkasundo na silang ipaglalaban ng kanilang pagmamahalan. Subalit na makauwi matapos ang 2 linggong pananatili sa ospital kasama ang bagong silang na anak, ay hindi inaasahan na iba palang gagawin ni Sarah. Jennifer, nandito na siya, ang anak mo. Johnny ang ipinangalan namin sa kanya. Inilagay ni Sarah ang baby sa mga braso ng kaibigan. Ayos lang ba na hawakan ko siya? Baka makuha niya ang sakit ko, Sarah. Kunin mo na siya agad. Nag-aalalang wika ni Jennifer. Huwag kang mag-alala, sandali lang naman. Ang liit niya. Prematured siya. Jennifer, iiwanan ko na sa iyong anak ninyo ni William. Masaya ako naging surrogate mother ng baby niyo. Maraming salamat sa lahat ng itinulong mo sa akin. At kahit na kailan, hindi ko yun malilimutan. Hindi na nakatiis pa si William at tumayo. Sarah, ano ba yung sinasabi mo? Alagaan mo ang best friend ko, William, pati ang anak niyo. Hindi tinigdan ni Sarah sa mata si William at muling hinarap si Jennifer. Babalik na ako sa Manila bukas. Uuwi na rin siguro ako sa probinsya namin, Jennifer. Huwag mo kalimutan na tawagan ako, Paglalambing pa nito. Bakit mo iiwanan sa akin ang anak mo, Sarah? May laman ang mga salitang yon ni Jennifer, kaya nakaramdam ng takot si Sarah. William, kunin mo na si baby. Baling pa nito sa asawa. Lumapit naman si William upang sundin si Jennifer at bigla na lamang nabalot ng katahimikan ng kwarto. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumuhod si Sarah sa sahig malapit kay Jennifer at niko ang ulo niya sa kama. Jennifer, patawarin mo ako. Patawad. Hindi ko sinasadya nangyari. Pinilit kong mabuo sa sinapupunan ko ang bata. Ginawa ko lahat. Pakiusap, paniwala ka sa akin. Kaya ba, nakapagsiping ka sa asawa ko para mabuntis? Seryoso pa rin ang mukha ni Jennifer, kaya naman si William nang sumagot. Ako ang nagpumilit kay Sarah na makipagtalik sa akin. Ako nagsabi sa kanya, kailangan magkaroon ng anak. Nagsinungaling ako na yan ng gusto mo para pumayag si Sarah. Jennifer, ako ang may kasalanan. Ako ang sisihin mo. Paliwanag dito. At ginamit mo pa talaga ako para mapaibig si Sarah. Napakunatan noon ni Jennifer, kaya naman hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaibigan. Patawad, Jennifer. Tulad ng sinabi ko kay William, habang buhay ko dadalhin ang kasalanan na nagawa ko. Niloko kita sa kabila ng kabaitan mo, kaya kahit ako hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya lalayo na ako, Jennifer. Hindi na ako magpapakita kahit na kailan. Wala pa ring tigil si Sarah sa pag-iyak habang nanginginig pa ang mga labi. Kung hindi lang mahinang pangangatawan ko at may malubhang sakit, hindi ako magpapatalo sa iyo, William. Matatalim ang mga tingin ni Jennifer sa asawa, bakas ang inis. Habang si Sarah naman ay nagtatakang napatingin sa kaibigan. Ilan saglit pa, walang ano-ano'y, yumuko si Jennifer upang haplusin ang mukha ni Sarah. Tulad din ang ginawa nito nung bago halikan sa pisngi ang dalaga. Uulitin sana ni Jennifer ang paghalik kay Sarah, subalit mabilis na lumapit si William at hinila palayo ang dalaga. Akong pinili ni Sarah. Mahal niya ako kahit itanong mo pa sa kanya. Wika ni William na lalong ipinagtaka ni Sarah. Ano ba nangyayari dito?
Saad niya dahil parang naging love triangle ang scenario ng mga oras na yon. Isang halik lang ang damot mo naman. Napangiti na si Jennifer maging si William. Inalalayang pa ni William si Sarah na tumayo at maupo sa couch katabi niya. Hindi ko maintindihan, William. Napakamanhid mo talaga, Sarah. Matagal na kitang gusto. Mula pa ng mga high school tayo. Ano? Hindi makapaniwalang tugon ni Sarah. Matagal ko nang gustong sabihin sa yung totoo kaso pakaiwasan mo ko. Lesbian ako, Sarah. At matagal na kitang mahal. Pagtatapat ni Jennifer, kaya napatingin si Sarah kay William. Nung nakaraan ko lang napagtanto na makita kong hinalikan ka niya. Wika nito, kaya natawa si Jennifer. Kung ganon, nagselos ka pala nun, William. Biro pa nito. Kayong dalawa, pareho niyo kung gusto. Bakit wala man lang umamin sa inyo? Si Sarah naman ay siya nagbiro, kaya napatawa na rin ang lahat. Parehas kaming may gusto sa'yo na ikinasal sa isa't isa. Ang weird ng love story, no? Lalo pa natawa si Jennifer bago ito nagsimulang magkwento. Matagal ko nang alam na may gusto sa'yo si William. Sa bawat araw na magkakasama tayo sa date, hindi inaalis ni William ang tingin niya sa'yo, Sarah. At maging sa kasal namin, pareho kami nakatitig sa'yo. Mga siraulo ba kayo? Hindi napigilan ni William na batukan si Sarah, kaya muli na naman silang nagtawanan. Mahal na mahal ko si Sarah, William. Huwag na huwag mo sasaktan ng best friend kong yan, ha? Kahit nasa kabilang buhay na ako, babangungutin kita oras na lokohin mo siya. Jennifer naman huwag kang magsalita ng ganyan. Pahina na ako ng pahina, Sarah. Hindi na nga ako makatayo pa dito sa kama. At susunod, siguradong mananatili na lamang ako nakahiga. Kaya, sa uling pagkakataon, gusto kong makiusap ulit sa'yo na kung maaari, manatili ka lang sa tabi ko hanggang sa mga oras na yon. Jennifer, hindi na napigilan ni Sarah na muling lumapit sa kaibigan at mahigpit na naman itong yakapin. William, kinausap ko na si Papa na madali ng divorce natin. Pakasalan mo si Sarah at pakamahalin mo siya. Hindi mo na kailangang pang-alalahanin yan dahil ako mismo na nga kung si Sarah lamang ang mamahalin habang buhay. Inalis ni Jennifer ang pagkakayakap kay Sarah upang hawakan ng kamay nito. Mapapanatag na ako dahil iiwanan kita sa napakabuting lalaki. Maging masaya ka, Sarah. Lumipas lamang ang ilang buwan ay tuluyan ng yumao si Jennifer. Hawak-hawak pa rin ni Sarah ang malamig nitong kamay na kani-kanina lamang ay panayang pisil sa mga palad niya. Sarah, nawawala ng paningin ko. Maya-maya, siguradong makakatulog na ako. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Nandito lang ako, Jennifer. Mahal kita. Salamat sa lahat ng kabutihan mo. Hindi kita kailanman makakalimutan. Mahal kita. Salamat. Sarah. Iyon ang mga huling salita ng matalik na kaibigan ni Sarah bago lisanin ang mundong ibabaw. Napuno ng pigati ang pamilya dahil sa pangyayaring yun. Subalit masaya ang lahat dahil nag-iwan ng magandang alaala si Jennifer at ito ang anak na si Johnny. Nakakapagtakang habang lumalaki ito ay nagiging kamukha na ito ni Jennifer. At laking gulat nila nang ipa-DNA test ito ay 100% anak nga ito ni Jennifer. Nagtagumpay pala ang pagiging surrogate mother ni Sarah. Ang paliwanag ng doktor ay maaring sa 3 beses ng trial ay nabuo ang bata dahil sa naging pagtatalik nila ni William. Subalit ano-ano pa man ang dahilan, ay masaya si Sarah na para bang nabunutan ng tinik ang puso niya. Napakasaya ko, William. Anak niyo talaga ni Jennifer si Johnny. Kung ganun ba, tatanggapin mo na rin ang inaalok kong kasal, Sarah? William, hindi ba tag-usap na tayong pagka nakapasa na ako sa board exam at maging doktor, saka lamang tayo magpapakasal? Hinaplos ni William ang pisngin ni Sarah at hinalikan bago ito nagsalita. Rerespetuhin ko lahat ng desisyon mo, mahal ko.
Si Sarah naman ang umangkin sa mga labi ni William na uwi sa muli nilang pagtatalik. Walang pagsidla ng kanilang kaligayahan sapagkat ngayon ay malaya na silang ipadama ang nararamdaman sa isa't isa. At mabilis nga lumipas sa mga taon, matapos ilabas ang listahan ng mga bagong doktor na nakapasa sa board exam, ay dali-daling umuwi si William upang batiin ang kasintahan. Sarah! Sarah! Mahal ko! Humahango sa tawag ni William. Nasa sala naman si Sarah habang tinuturuan ng nooy 4 gulang na si Johnny. Ano nangyayari, mahal ko? Natatarantang sa lubong ni Sarah. Subalit laking gulat niya nang bigla na lamang siyang kinarga ni William na parang isang batang nakahawak sa kilikili nito. Congratulations, mahal ko! Doktor ka na, Sarah! Talaga? Agad na napayakap si Sarah sa kasintahan. Maging ang anak nilang si Johnny ay nagtatatalon din. Congrats, Mama! Pinuno ni William si Sarah ng halik maging ang anak habang sila'y nasa sofa. Sarah, 3 taon na yung engagement ring sa kamay mo. Baka pwede nang suotin ko na rin yung wedding ring. Seryosong sabi naman ni William. Oo, mahal. Handa na ako magpakasal sa'yo. Yes! Napabalikwas pa si William sa kinaupuan nang muli namang hinalikan si Sarah. Nagpasya si Sarah na bisitahin ang puntod ng matalik na kaibigan na si Jennifer bago sila ikasal ni William. Jennifer, doktor na ako. Sayang naman at hindi ko na may offer sa yung serbisyo ko. Nakalimutan ko pa nang sabihin sa'yo. Isa sa dahilan kung bakit gusto ko maging doktor ay para gamutin kita. Pero hayaan mo, babawi na lamang ako sa mga pasyenteng mahahawakan ko. Isa pa pala, ikakasal na kami ni William. Kapag libre ka, dalawin mo kami ha? Nagulat si Sarah nang hampasin ni William ang braso niya. Sira ka ba? Pagka pumunta talaga yan, baka mauna ka pang magtatakbo. Biro pa nito, kaya naman nagtawanan silang dalawa. Nang mga sandaling yon, para ba nagbalik sila ng mga panahong mga teenager pa lamang silang nagtatawanan at nagbibiruan. Wala mang pisikal si Jennifer, ay dama nila William at Sarah na nasa paligid lamang ito at pinagmamasdan sila. Ang ating buhay ay puno talaga ng sorpresa. Madalas ay pinipili nating ilihim ang nararamdaman upang maiwasan na magkaroon ng puwang sa samahan. Subalit ang dalawang tao na tinadhanang magsama, ano't ano pang suliranin o pagsubok na pagdaanan, sa huli, sila pa rin na magkakasama habang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!